Okay, so we have here another topic about the resultants. Okay, they could determine and locate the resultant R of the two forces and one couple acting on a beam, on an I-beam. I mean, yun. So, yung problema natin is meron na tayong couple force. May couple force tayo dito. Kaya lang ito, base, tapos ito may kilonewton, mayroon tayong upward force. So, upward force to. And then the downward force. So, yun yung magiging ano natin, challenge dito. In terms of resultant, walang problema tayo sa ating pagsasolve ng ating resultant kasi yung couple natin dito will not affect our resultant. Mag-apekto lang ito doon sa ating pagkuha ng resultant moment, ng resultant distance. Pero in terms of resultant itself, wala siyang kinalaman siya kasi hindi naman siya direct na force talagang tumatama pababa kasi kasi paikot siya, no? Okay, so our resultant is, sabi natin sa resultant, that is the summation of forces along y. And that is your resultant is equal to P1 and P2. So, yung P1 natin is pababa, 8, and then upward force natin na 5 kilonewton is 5. So, ibig sabihin that our resultant is going down pero 3 kilonewton na lang. Masyadong maliit na itong 3 kilonewton. Okay. So, what happened if we find the value of your resultant? Okay, kung ano yung magiging resultant natin. Saan ba siya malolocate? Kasi medyo tagilid tayo dito kung ano yung magiging unit natin. Kung saan siya tutungo. Kasi kung ibabarig ng theorem naman natin is wala di negligible din to. Magiging negligible din to kasi kung ibabarig ng theorem natin wala din ano. So, ibig sabihin, magte-take tayo ng moment of force. So, mag-take tayo ng moment dito. Okay, mag-take tayo ng moment dito sa portion na to para kahit paano okay. Or pwede ka rin naman mag-take ng ng moment dito. It's up to you. Kaya lang yung magiging moment mo dyan is I think zero. I think zero. Kasi dyan ka na nag-moment. Or siguro 25 na mismo. Try mo lang. Pero mas mahina pa din, mas effective pa rin ako dito magmo-moment. Ikaw dito, try mo kung magiging eksakto. Kung pwede siya, kung pwede. Di ko lang din alam or di lang din ako sure kasi medyo matagal na tayong hindi nagsusolve nito. Try lang natin. Basta ako mag-umpisa muna ako dito. Okay, so kahit anong assumption na gawin ko, walang problema. Pero mas preferable ako clockwise positive. Okay, so our moment at A is clockwise. Diba? So, moment at A is, ito, iikot ako dito sa 8. Okay, so umaayon sa ating plano, no? Umaayon sa ating plano that is positive multiplied by 6 kasi yun yung distance siya papunta dito, 6 meters. And then minus 5 kasi itong 5 is sumasalungat sa ating plano. So that is negative. And then 2 meters yung distance niya. Tapos itong naman is itong couple naman is okay, sumasalungat siya, di ba? Sumasalungat siya. So, ibig sabihin, minus 25, wala na siyang distance. Although, given tayo dito ng distance, wala na siyang, hindi na natin pwedeng i-multiply ito sa kanyang distance kasi couple na siya. Couple force na yan. Yung unit niya is, kagaya na lang sa moment. Diba? So, no need to multiply na yan. So, our moment is 13 kilonewton.
So, ano naman ang kinalaman nitong moment na yan? Ang hinahanap natin is yung resultant, tsaka yung location ng resultant. Hindi naman moment ba't natin pa yan sinolve. Kasi ganito yan yung mangyayari. Ano? Ganito yan. Moment A is equal to Rx. So, ibig sabihin that our moment is equal to Rx. Yung Rx natin, that is, resultant natin is 3 multiplied by the distance ng resultant, that is x. So, x is 13/3. That is 4.33. So, ibig sabihin, mag-a-act yung ating resultant dito sa 4.33. 4.33. Diyan siya mag-a-act. Okay? Kasi diyan makikita yung resultant mo. Yun yung ibig sabihin yan. Okay? So, I hope na medyo may nakuha kayo dito. So, we will try to have more practice on this resultant in the next episode.